sa'yo. Yun yung magpapaalala sa'yo, mga kapatid. Yun yung nagpapaalala sa'yo dahil siniliyuhan tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga, napakaganda. Diba? Kaya nga, naluluwalhati mo ang Panginoon. Napaparangalan mo ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sa buhay mo. Kaya nga, hindi ka, mga kapatid ko, talisod, hindi ka madadapa, hindi ka mabubuwal kasi meron palaging umaakay sa iyo at nagpapaalala sa iyo para ang Panginoong Diyos maluwalhati sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Yun yung importante, mga kapatid. Pangalawa, ito rin ang magiging batayan, mga kapatid. Sabi ko nga, ito yung sinabi ko kanina sa loob. Ito rin yung magiging batayan, yung nasa labas, mga kapatid. Dito mo makikilala, mga kapatid ko, ang sa Diyos. Ha? Ang mga naglilingkod sa Diyos. Ay kilala mo, mga kapatid. Kasi nga, nabibigyan ng karangalan ng Panginoong Isus sa buhay ng mga tao. Pero pagka nawala na ang pagpaparangal sa Panginoon, mga kapatid, at iba na ang sinasampa, nakakaano na yun. Diba? Akala mo, mga kapatid ko, sabi nga ng isang komentarista, mga kapatid, napakatindi daw ng pananampalataya. Hindi naman pananampalataya yun. Dahil ang pananampalataya dapat, pagka nanampalataya ka, ang pinakasinasampalataya, yung totoong buhay na Diyos. Amen. Amen. Hindi sa kung anong gawa, mga kapatid. Amen. Hindi sa kung saan ginagawa, kung saan, mga kapatid ko, inukit yun, hindi. Amen. Ang pananampalataya, nasa Diyos na hindi mo nakikita. Pero nararamdaman mo. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi, ngayon nga, napabalita, ilan na yun, mga kapatid. Ilan na yung nasugatan, nasaktan, mga kapatid. Sabi ko, kung ipaglilingkod sa Diyos, dapat ang Diyos kasi Diyos ng kaayusan. Yes. Amen. Hindi Diyos ng kaguluhan. Yes. Hindi Diyos ng nananakit, mga kapatid. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Dapat maayos. Yes. Kaya para sa akin nga, sabi ko nga, kung ako lang, mga kapatid, siguro presidente, sasabihin ko na lang na, huwag nang ganyan kasi marami nasasaktan. Yes. O kung meron kayo pananampalataya, di sumamba kayo, samba kayo. Kung yun ang paniniwala nyo. Pero kung kulang pa, sumaliksi kayo. Dahil ang sabi ng Bible, saliksikin mo ang kasulatan, upang sa kasulatan, palalayain ka. Kung palalayain, kalaya ka talaga, mga kapatid. Kahit tayo, ganun din naman ang paniniwala natin doon eh. Amen. So, ako kumapasan-pasan din ako dati, mga kapatid. Sa probinsya, kala namin, hindi dito sa Quiapo. Kumapasan din ako niya noon, mga kapatid, pag mahal na ano. Kaya lang, iba, pag pumapasan ka, kasi ang bigat-bigat, mga kapatid, para mamanhid ka, kailangan uminom ka ng pampamanhid. Alam mo na yun kung anong iinumin mo para mamanhid ka. Bulag. Para mamanhid ka, bili mo sakit-sakit yan, mga kapatid, tapos gagarutuhin ka, gaganyan-ganyan ka, sugat-sugat ka, tatabi ka muna, para mawala yung manhid, bubusan mo, yung natira, inumin mo. Diba? Alam ko yan, bakit ko alam? Ginagawa ko yun naman, mga kapatid. Namamanata rin, mga kapatid. Lang mali. May salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nagpapakilala na ngayon sa panahon ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya pagka ang tao lumihis talaga sa salita ng Panginoon, malilihis talaga ang kanyang pananampalataya. Nandito talaga sa salita ng Diyos ang susi, mga kapatid, ng kaligtasan ng tao. Amen. Hindi sa sakripisyo, mga kapatid. Kasi obedience is better than sacrifice. Yes. Kung walang pagsunod, kahit na magsakripisyo ka, kahit na magpasad ka pa, mga kapatid ko, lang itak na 2 talim, mga kapatid ko, hindi ka pa rin maligtas. Yes. Gutay-gutayin man ang buhay mo, tabas-tabasin man ang buhay mo, kung hindi ka susunod sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang mga salita, wala pa rin kaligtasan. Yes. Dahil walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin kaligtas. Ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Sambahin mo siya. Yes. Yung pangalan na yan, mga kapatid, yun yung sinasamba dapat. Yes. Ang problema, kinakalimutan na eh. Amen. Kaya nga, ang Diyos nagsiselos, mga kapatid eh. Kinakalimutan na sa panahon ngayon, may kita mo. Mapapansin mo nga, mga kapatid, yung bayo ko, sabi niya sa Agosto, uwi na rin. Sabi mo, Saudi Arabia, mga kapatid ko, yung ulan ng snow. Yes. Kaya sabi niya, marami na. Sabi ko naman sa asawa, pauwi mo na. Pagkakataon rin, baka ma-convert na yan. Kasi, iba-iba na rin nangyayari yan. Bibig mo, mga kapatid, ano ba yung lugar? Egypt ba yun? Egypt ba yung binaha sila ng yelo, mga kapatid ko?
O, samantalang napakainit ng lugar na yan. Yes. O, sabi niya, uwi na raw sa Agosto, di na daw siya mapigil, mag-resign na siya. Panay Dito na. na daw sila. Totoo yan mga kapatid, nangyayari na talaga. Bakit? Eh, kinakalimutan na ang Diyos eh. Kaya nga mga kapatid ko, pagka ang tao nakalimot sa Diyos, eh ang Diyos ang papaalala talaga. Amen? Amen. Kasi gusto ng Diyos maluwalhati siya eh. Ang nais ng tao, mapaparangalan ng Diyos sa buhay ng mga tao ngayon eh. Yes. Eh, nilalang ka ng Diyos, tapos mga kapatid, iba-iba yung sinasamba mo, ikaw daw, gawin mo na, tapos yan mga kapatid, iba yung in-admire niya. Yes. Di ba? Amen. O, nalagaan mo mabuti, lumaki mga kapatid. Sabi nga, eh, parang katulad sa isang kasabay, napakapakit daw sa isang manok. Pagkatapos mong alagaan sa iba ng itlog, anong gagawin mo sa manok mo? Tinaturin mo. O, Biro mo? Inalagaan mo, sisir, pinakain mo mga kapatid, ginamot mo pa, tapos sa ibang kapitbahay ng itlog, ang nakinabang kapitbahay mo, matuwa ka ba doon sa manok na yan? Hindi ka matutuwa mga kapatid. Ganun din sa Diyos. Yes. Ang Diyos mga kapatid, tayo, lahat ng pagpapala, sa mabuti at sa masama, ang pagpapala ng Diyos nandyan. Pero anong ginagawa ng tao? Sumasamba sa kahoy, sumasamba sa bato, sumasamba Amen. sa buhaya. Biro mo, pinagpapalitan ko sa buhaya. Oh. Sumasamba mga kapatid sa baka. Ano pa sinasamba? Niyog. Pero yung niyog mga kapatid, sarap-sarap ng sabaw yun. Sasambahin mo yung niyog. Yes. Hallelujah. Paano ba sinasamba ang niyog? Kuhakan mo kay dahon. Ginawa mo ano, tapos nilagay mo. Sinasamba mo na. Yes. Amen. Hello? Amen. Ito. Yung katotohanan mga kapatid. Ngayon, naluluwalhati ba ang Diyos doon? Hindi. Yes. Kasi ang nais ng Panginoon, maluwalhati siya. Eh, ang linaw eh. Luluwalhatiin ninyo ako. Kailan luluwalhatiin natin ang Diyos? Nung makilala natin siya. Yes. Kaya pagka nakilala ng tao ang Panginoon Diyos, luluwalhatiin talaga niya. Kaya pagka hindi na ibalik ang kaluwalhatian sa Panginoon, hindi natutuwa ang Diyos. Yes. Kaya Amen. salamat sa Panginoon, nandito tayo kasi Amen. gusto nating maluwalhati ang Panginoon. Yes. Amen? Hallelujah. Kaya nga dito mga kapatid, sa pag-judge din natin sa mga spiritual na bagay, meron din itinuro ang Panginoon sa atin para hindi talaga tayo mga kapatid ko masilaw. Parang dito nga eh. Diba? May pinalita sa atin mga kapatid, yung hindi ko naman kilala. Eh, ba't kilala ko? O, ito naman yung sinabi niya po ni John. 1 John chapter 4. Ito. Hallelujah. Maganda to mga kapatid. Para pag may bumalik, subukin nyo agad. 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw ng mga bulang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yes. Ayan yung Amen. malinaw. Test every spirit. Yes. Kaya pagka mayroong mga tao nagsasabi, hindi naniniwala mga kapatid ko, ang Panginoon Jesucristo na nahayag sa laman ay Antikristo. Sino ba ang Antikristo? Yung hindi naniniwala si Kristo nahayag sa laman. Yes. Sino ba yung hindi nahayag sa laman, mga kapatid ko? Yung naniniwala hindi nahayag sa laman, yun yung Antikristo. Yes. Amen. Nabaliktad ko na. Diba? Oh, amen. Amen. Kasi masubok mo mga kapatid ko, ang bawat espiritu, bakit? Makikilala mo sa bunga. Yung muna natin pinag-aralan, di ba, last Thursday, makikilala mo sa bunga. Kasi makikita mo talaga yung bunga, mga kapatid. Ha? Amen? Amen. Pagka nausap mo mga kapatid ko, sisiraan yung kabilang pinanggalingan niya, ay hindi yan, walang bunga ng Espiritu Santo yan. Huwag kayong maniwala. Amen. 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 Kasi pag pupunta ka nito, gusto mong sasambahin ang Panginoon. Sasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Susundin mo ang Panginoon. Mamahalin mo ang Panginoon, mga kapatid. Pag minahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin yung kapwa mo. Hello? Amen. O, yun lang yung batayan. Amen. Test every spirit. Kaya pagka mayroong papasok mga kapatid, eh kasi yung pinanggalingan ko, eh kasi ganito, eh kasi ganyan. Huwag na tayo mag-usap. Hallelujah. Amen? Amen. Papalakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. And
And then mga kapatid, para maluwalhati ang Panginoon, mga kapatid ko, dapat mga kapatid ay nakabatay palagi sa mga salita ng Diyos. Ang buhay natin, ang paglilingkod natin, mga kapatid ko, ang pinagbabatayan palagi, una, maluwalhati ang Panginoon. Pangalawa, ang pinagbabatayan palagi ay ang salita ng Diyos. Hindi lumalabas, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Kaya pagka ang pangangaral daw ang salita ng Diyos ito, mga kapatid, dapat ito, mga kapatid ko, umaayon palagi sa mga salita ng Diyos. Inspired by the Holy Spirit. Yun yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Kasi ang salita ng Panginoon, hindi ito basta gawa ng tao, kundi ito'y kinasihan ng banal na Espiritu. Amen. 2 Peter chapter 1. Verse 21. Ito. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos Yes. na nangaudyukan ng Espiritu Espiritu Santo. Yan. Yan yung batayan. Na ang salita ng Diyos, hindi lang masasulat ito ng tao, kundi kinasihan ito ng banal na Espiritu Santo. Para saan, mga kapatid? Bakit kailangan niyang kasihan ang banal na Espiritu Santo? Ito ang sinabi ng 2 Timothy. Yan. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito yung dahilan kung bakit kinasihan, mga kapatid ko, ang mga salita ng Diyos. Ang sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Bakit daw? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So ang purpose ng Panginoon kung bakit may salita ng Diyos para ang tao maturuang lubos ng kasakdalan. Amen. Ibig sabihin, Yes. mga kapatid, di ba, To be nasabi ko perfect. nga sa inyo, ang purpose ng Panginoon kung bakit i-establish niya ang church, para ang church ay may pagbabago. Yes. Kasi nga, mga kapatid, from the Old Testament, mga kapatid ko, mula sa Old Testament, hindi talaga nakaranas ang Panginoon na ang church, mga kapatid, makasunod sa Kanya. Yes. Hindi. Puro Pagsaway. error, puro bagsak, mga kapatid. Puro lagpak, mga kapatid ko. Pagsaway. Kung graduhan mo, mga kapatid, from 1 to 10, 1. 1 lang ang grado, hindi nakapasa sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, gumawa muli, mga kapatid ko, gumawa muli ng church, ito yung New Testament church, Yes. na siya mismo ang bumaba, mga kapatid, para ang church na kanyang mabuo, mga kapatid ko, ay yun yung church na mayroong pagbabago. Pagbabago. Amen. Sa lahat ng anggulo, sa pagsamba, o ano na ang pagsamba, mga kapatid, sasampay mo na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dati, mga kapatid, toro ang sinasamba, gintong toro, bato, kung ano-ano, mga kapatid ang sinasamba noon. Kaya sa bagong testamento, sa bagong church ng Panginoon, sa bagong testamento, gusto niya mayroong pagbabago. Yes. Kaya pag pinag-usapan ng pagsamba, sabi ng Panginoon, sasambahin niyo na ako ngayon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Pa rin ang hindi nakakaunawa. Yes. Amen. O sinabi na nga ng Panginoon eh. Kaya sabi na niya, di ba, ulitin ko lang, yung 16:18 ng book of Mateo, Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against the church of God. Yes. Walang mananaig sa'yo. Yes, of course, wala na talagang mananaig sa iglesia ng Panginoon na siya ang ulo. Amen. Tayo ang katawan. Amen. Kaya iglesia ni Cristo. Yes. Oh, iglesia tayo ni Cristo. Yes. Sila Amen. lang ba ang iglesia ni Cristo? Pero tayo lang ang iglesia ni Cristo na kumikilala si Cristo Diyos. Yes. Yun Amen. lang yung pagkakaiba. Kaya nga mayroong pagbabago.
Yes. Ha? Yun yung pagbabago na yun, mga kapatid, na gusto ng Panginoon Kristo mabago at siya na ang sasambahin, mga kapatid. Hindi na kung ano-ano at sino-sino ang sinasamba. Siya lang ang karapat-dapat at nag-iisang Diyos na dapat sambahin Yes. ng lahat ng